Napakainit ngayon. I don't remember yung another summer as hot as this, yung mga nakaraang taon. Hindi ko maalala na ganito kagrabe ang init, no? Na umaabot ang heat index. Like today, umaabot ng 44 sa Metro Manila. Hindi ko maalala na ganito. So, we have to protect ourselves, no? First of all, how do we protect ourselves? Number one, kung hindi kayo kailangan lumabas ng bahay or ng gusali, try to avoid, especially sa sun, no? From 10 in the morning hanggang 4 o'clock ng hapon. Itong talagang grabe ang init, no? Makikita naman nyo sa weather chart, ang init, especially from 1 to 4, grabe, no? Yung mga damit, like ito, loose clothing, ha? Huwag na kayo magpapasexy masyado during the day. And then, as much as possible, yung maluwag at medyo manipis ng konti na magaan na clothing kung pwede, kung kaya ninyo. Hydrate, 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 no? Kung hindi naman kayo masyadong pinapawisan, kahit tubig, pero kung talagang pinapawisan kayo ng matindi, better yung mga may electrolytes, yung mga Gatorade, yung mga rehydrating fluid, Pocari Sweat, etc., etc. Okay? Kung wala kayong air conditioner sa bahay at nasa labas kayo, pwede na kayong pumasok sa mga air conditioner mall. Baka pwede, maupo muna kayo doon kung masyadong mainit at naabutan kayo sa kalye. At wala kayong aircon na pwedeng pasukan. Kahit sa mga mall or building, hindi naman siguro kayo paalisin kung nakaupo lang kayo sa lobby. Okay? Yung mga alaga, mga pets, no? Mapansin rin nyo sila kasi apektado sila ng init. Yung aming aso, talagang kuminsan hindi siya makahinga. So, if we bring him to the coldest room, may kahit isang kwarto may aircon, isama na yun siya muna, no? Kasi hindi nila kaya eh. Aming pug, lalo na yung pug, hirap kuminga, di ba? So, tapos may yelo kami kuminsan, nilalagay namin sa kilikili niya, sa singit niya, sa tiyan niya. Tapos lagi siya may electric fan, no? Kunyari, nakahiga siya dun sa sala namin na medyo coolest place in the house, may electric fan pa siya. Okay? And limit activities. Huwag masyadong mag-sports during the day. Yung mga eskwela, pwedeng iurong nilang sa gabi yung sports at siguraduhin ho ninyo may ventilation kasi meron na tayong nakikita, meron na mga batang namatay dahil sa heat stroke, dahil sa sports. Okay? Hindi ho natural, hindi ho ordinaryo, hindi pangkaraniwan itong init na nararamdaman natin. So let's be careful about heat para hindi tayo magkaroon ng heat stroke, no? And kung nahihilo na kayo, huwag niyong pipilitin, no? Limit your activities, pace yourself, ika nga. Huwag gagawin lahat na pwedeng gawin. Pag nararamdaman niyo na medyo pagod na kayo, nahihilo na kayo, o medyo parang hinahapo ng konti, magpahinga ho kayo sa isang lugar na medyo malamig, at least may shade or may silong, at hindi diretsyo na sa araw. And laging meron kayong inumin. Kung pwedeng may electrolytes, okay. Kung hindi, at least water. Hydrate yourself. Okay, so let's take care of each other. Pati mga alaga natin, mga matatanda, lalo na, nahihirapan sila. No? At mga pets natin. So, hopefully, hindi masyadong magtatagal na itong napakainit na panahon natin. Take care, everyone, and I'll see you soon.